Malupit ang pamilya Santos sa lahat ng mga taong nasasakupan nila. Madali lang sa kanila ang pumatay. Basta't nagkamali ay agad nilang binubura sa mundo nang walang pinakikinggang paliwanag mula sa biktima. Ang buong pamilya ni Rowena ang nakatanggap ng pinakamabigat na parusa. Pinagbintangang nagnakaw ng isang kabang bigas ang tatay niya, kaya naman pinaubos ni Don Alberto Santos ang buong pamilya nito. Nakaligtas lang si Rowena dahil inutusan siya ng nanay niya na pinawin ang mga sinampay. Napahiga siya sa lupa at tinabunan ang sarili ng mga kinuhang sinampay. Umiyak siya ng umiyak sa loob ng mga damit na nakatalukbong sa kanya at nagtanim ng puot sa mga santos. Sa edad na 16 ay nagtago siya sa ibang baryo. Lihim na nagsanay sa tamang paggamit ng punyal laban sa kaaway. Ginamit din niya sa pagsasanay ang ninakaw niyang baril mula sa tauhan ng mga santos na tagabantay sa bukid, na naabutan niyang natutulog sa lilim ng puno. Pinag-aralan niya iyong mabuti. Makalipas ang 5 taon, ang mga santos ay isa-isang natutumba at naalarma sila dahil hindi nila nakikilala kung sino ang nasa likod ng mga pagpatay. Hanggang sa makaharap ni Don Benedicto Santos ang killer. Nabigla siya nang magpakilala si Rowena. Na-corner siya nito, wala na siyang magagawa kundi harapin din ang kanyang kamatayan tulad ng nangyari sa kanyang pamilya. Ang natitira niyang apo na si Narciso ay agad niyang pinatakas bago malagot ang huling hininga niya. Hahabulin pa sana ni Rowena ang bata dahil ang misyon niya ay walang itira sa mga santos ng isang tauhan ng Don ang sumulpot at ilang ulit siyang pinatamaan, kaya si Narciso ay tuluyang nakaligtas, siya naman ay nagawa pang tumakas. Sa kaibigan ng nanay niyang Black Witch nagtungo si Rowena, nakiusap siya na isalin nito ang kaluluwa niya sa ibang tao dahil hindi pa niya napatay ang huling santos. Sumumpa siya na babalikan niya ito. Sinigurado naman ng mangkukulam na maisasalin niya ang kaluluwa ni Rowena sa unang sanggol na isisilang sa kanilang baryo upang maipagpatuloy ang paghihiganti ng dalaga. Nagising ang binatang si Narciso sa kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Bumangon siya para alamin ang pinagmulan yon. Wala siyang nakita sa kahit saang sulok ng mansyon. Nang biglang may 2 palad na tumakip sa mga mata niya. Sumuot sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng pabango ni Glenda na kaibigan niya, kaya napangiti siya sabay alis sa kamay ng dalaga at kiniliti ng kiniliti ang baywang nito. Naghabulan sila sa sala hanggang sa makarating sa hardin. Natigilan sila nang mapatingin kay Benilda. Nakatitig lang ito sa kanila at napayuko, saka ipinagpatuloy ang pagdidilig ng mga halaman. Si Benilda ang anak ng kasambahay nila Narciso, nakatoka lagi ang dalaga sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Kapag wala si Glenda ay si Benilda ang madalas na kinakausap ni Narciso kahit mailap ang dalaga sa kanya. Nakikinig lang ito sa mga sinasabi niya. Kapag tapos na siyang magkwento ay agad nang tumatayo si Benilda at pumapasok sa silid ng mga kasambahay. Nagtataka man sa ugali ng dalaga ay mas komportable pa rin ang binata rito kaysa kay Glenda. Parang kay Benilda ay pwede niyang sabihin lahat, maski ang pinagdaanan ng pamilya niya noong araw, ang pamilya Santos. Pero si Glenda ang lagi niyang kasama sa mga oras na nagsasaya siya. Sina Benilda at Glenda ay magkaedad at parehong nakababata sa kanya ng 5 taon.
Kahit na isang santos si Narciso ay hindi niya namana ang kalupitan ng mga santos, dahil ang nagpalaki sa kanya ay ang yaya niya na may mabuting kalooban, kaya naman natutunan na rin siyang mahalin ng mga nasasakupan nila. Isang araw habang naglalakad si Narciso pauwi sa mansyon, mula sa malapit na bukid ay nakasalubong niya ang isang matandang babae na may talukbong sa mukha. Hinawakan siya nito sa braso at sabi, "Mag-ingat siya dahil dumating na ang araw ng takdang katapusan ng paghihiganti sa kanilang pamilya, ang pagpatay sa huling santos." Takot na inalis ni Narciso ang kamay ng matanda sa braso niya at kinakabahang tinalikuran ito. Lingid sa binata, ang matanda ay ang mangkukulam na gumawa ng reincarnation ni Rowena sa pamamagitan ng itim na mahika. Pagdating sa loob ng mansyon, nagtaka si Narciso kung bakit may gumapang nakilabot sa kanya. Tinawag niya ang mga kasambahay, ngunit isa man ay walang tumugon. Nakita niya si Glenda na tumatakbong sapo ang dugo ang braso. Sinaksak daw siya ni Benilda, sumbong ni Glenda. Kadarating lang niya at hinahanap niya si Narciso, ngunit ang nakita niya ay ang mga nakagapos na kasambahay sa loob ng silid. Tapos ay nakita niya si Benilda na nakatayo sa hardin hawak ang isang patalim. Humahangos namang pinuntahan ni Narciso si Benilda sa hardin. Dinatnan niya si Benilda sa hardin na nakatulala hawak ang patalim na may mga dugo. Hindi makapaniwala si Narciso. Tinanong niya ang dalaga kung bakit iyon nagawa. Kung ito ba ang sinasabi ng matanda na maghihiganti sa kanya. Tanging iling lang ang isinagot ni Benilda. Dahan-dahang nilapitan ni Narciso ang dalaga habang mahinahong kinukuha ang patalim. Subalit ganun na lang ang gulat niya nang bigla niyang maramdaman ang pagbaon ng matalim na bagay sa likod niya. Paglingon niya ay si Glenda. Siya ang umunday ng punyal kay Narciso habang nakangisi. Takang-taka ang binata kung paano nangyari iyon at bakit nito ginawa. Ani Glenda, siya ang nagtali at nagkulong sa mga kasambahay sa isang silid para maisagawa niya ang hindi niya natapos noon, ang patayin ang huling santos. Kaso pakialamera si Benilda, sinaksak daw siya sa braso, kaya ayan natulala tuloy. Naalala ni Narciso ang sinabi ng matanda kanina lang. Hindi siya makapaniwala na si Glenda ang tinutukoy nito. Nagkakilala sila ni Glenda sa isang okasyon sa baryo, kung saan imbitado sa kaarawan niya ang mga magbubukid. Anak ng magbubukid si Glenda, pero naging magkaibigan sila kahit magkalayo ang estado sa buhay at madalas siya nitong puntahan sa mansyon. Kaya sa lahat ng tao ay hindi niya ito kailanman pagdududahan na gagawa sa kanya ng masama. Mas pagdududahan pa niya ang napakatahimik na si Benilda na anak ng kasambahay nila. Nakiusap si Narciso kay Glenda na ibigay sa kanya ang patalim, hindi raw iyon ang Glenda na kaibigan niya. Inamin naman ng dalaga na hindi na, dahil siya ay si Rowena, ang umubos sa mga santos na pumatay din sa pamilya niya, hayaan na lang daw siya ng binata na tapusin ang misyon niya. Nang itatarak na ulit ni Glenda ang patalim kay Narciso ay naagaw ito ng binata, nagpambuno sila. Nakubabawan ni Glenda si Narciso, nasa kanya na ngayon ang pagkakataon na tapusin ang huling santos. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ay biglang nanariwa sa isip niya ang magandang samahan nila ni Narciso bilang magkaibigan. Ang kabutihan sa kanya nito, ang pagmamalasakit at pagpapasaya, lalo na sa mga oras na nalulungkot siya, dahil parang meron siyang dalahin sa dibdib na hindi niya mawari, ngayon alam na niya.
Dahil reincarnation pala siya ng isang dalagang namatay nang may puot sa dibdib at nag-iwan ng sumpa ng hindi natapos na paghihiganti. Dahil sa saglit niyang pagkatulala ay naagaw ni Narciso ang punyal mula sa kamay niya at inihagis iyon sa malayo, sa kanyakap si Glenda ng mahigpit. Si Benilda mismo ang nagsama kina Glenda at Narciso sa lolo niyang albularyo. Anang albularyo, itim na mahika ang ginamit para maisagawa ang reincarnation ni Rowena sa bagong silang nasanggol noon na si Glenda, kaya makakaya niya itong ayusin. Anya, mananatili pa rin ang kaluluwa ni Rowena sa katawan ni Glenda at hindi na niya mababago iyon. Ngunit magagawa niyang alisin sa isip ni Glenda ang nakaraan ni Rowena, kaya magiging bagong katauhan na talaga siya. Sa kabila ng mga nangyari ay hindi nasira ang pagkakaibigan nila Narciso at Glenda. Sa halip ay naging mas matatag pa na nauwi sa tunay na pag-ibigan. Si Benilda naman ay naging kaibigan na rin nila dahil sa pangyayari. Samantala, ang mangkukulam na lumikha ng reincarnation ni Rowena sa pamamagitan ng itim na mahika ay bigong bumalik sa bundok. Hindi siya nagtagumpay na maisakatuparan ang sumpa ng paghihiganti ni Rowena sa Huling Santos. Sa hindi malamang dahilan ay nanikip ang dibdib niya, bigla siyang bumagsak at bago tuluyang malagutan ng hininga ay nakita pa niya sa nanlalabong paningin ang imahe ni Rowena.